Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Brian D.C. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, July 31, 2024. Naririto po ako upang ibahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa intimacy with God. Again po, when we say intimacy with God, ito po yung closeness or having deep relationship with God. And ayun po ang dapat nating i-pursue, ang magkaroon ng intimacy or deep relationship or deep connection with God. Yung tipong close na po kayo. So ang Bible verse po natin ngayong araw ay ang John 15 verses 1 to 10. Basahin ko po. The vine and the branches. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean, because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever your wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Basahin ko po sa Tagalog. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan, at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at masusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa ganon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Napakaganda po dito po sa John chapter 15. Inilalarawan po ng ating Panginoong Kristo yung relationship niya sa ating mga disipulo. Sa mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon bago po siya pako sa krus kinabukasan. Ngayon naman po dadako naman po tayo sa mga teachings o katuruan na aking natutunan. Sa unang katuruan po ay Jesus is the true vine, and we are the branches. Ang Panginoong Kristo po ang pinakapuno, at tayo po ang mga branches, meaning connected po tayo. Pangalawang katuruan po ay the branches must remain in the vine.
in order to bear fruits. So kung tayo po ang mga branches, ang ina-expect po ng ating Panginoong Kristo ay mamumunga tayo kasi tayo po yung mga branches, tayo yung mga sanga. At ito pong bunga na ito ay ang maging katulad ng ating Panginoon. Kung sino po si Jesus Christ, ganun din po dapat tayo. Meaning, imposible kang mamunga kapag hindi ka connected sa ating Panginoong Kristo. Ikatlong katuruan po ay the teachings of Christ is the sap that nourishes the branches in order to become fruitful. Sa loob po kasi ng mga branches or puno meron pong fluid at yun po ay tinatawag na sap or yung dagta. Yung sap po ang pinaka-teachings ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang nag-nourish sa ating mga sanga. That is why kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, hindi lang po basta-basta dapat sinasabuhay po natin dahil ito po ang nagbibigay ng nourishment sa atin. Ito po ang nagpapalusog at nagpapaunlad sa atin spiritually at nagpapatunay na connected tayo kay Jesus Christ. Kaya po let's always remember to remain in vine, not just attached to the vine. Remain in the love of Christ, not just know the love of Christ. And remain in the teachings of Christ and not just appreciate the teachings of Christ.